Sa mga kapatid kong binhi ni Abraham, ayon sa pangako, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan na mula sa Diyos Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sasagutin naman natin ang kasinungalingan ng isang Muslim na yung tinatawag nilang Hajj o ritual na ginagawa nila, na ito ay ang pagpunta sa Makkah o Saudi Arabia upang manalangin sa harap ng itim na bato, humalik at umikot na nasa Kaaba. Ay mababasa din daw ito sa Biblia. Panoorin natin, mga kapatid, ang kanyang pahayag. Mashallah. Isa pa, yung tinatawag natin na pilgrimage, yung Hajj, kabilang yun sa 5 pillars, di ba? Nabanggit din naman doon sa Quran, maging sa Biblia nila, yung inna awwala baytin wudi'a linnas lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Nasa Quran 3:96. Saktong-sakto, kapatid. Katotohanan na ang unang itinatag bahay sambahan para sa mga tao ay matatagpuan sa Bakkah. Quranic verse. Sakto yung katagang Bakkah na sa Biblia nila. Pero wala silang ginagawa, wala silang binibisita. Ligaw nga sila, mga kapatid eh. So paano sila makapunta doon? Kung pumunta na sila doon, Muslim na rin sila noon. Nasa Psalm 84:6, who passing through the valley of Bakkah, make it a will of Bakkah mismo, nabanggit din sa Biblia nila. Kids nyo? Kaya yung pilgrimage na ginagawa natin, Hajj kung tawagin, nasa Biblia yon, hindi lang nila alam gawin kasi nga naligaw ang Kristiyano. Tingnan niyo yung Genesis 28:22. Mayroong bahay na bato na itinatag, bahay ng Diyos, sabi ng Biblia. Eksakto yun ngayong black stone na nasa Makkah. Ya salam. Ayan. Mga kapatid, baka hindi ninyo alam kung ano ang tinatawag na Hajj ng mga Muslim. Ipapaliwanag ko muna kung ano ang Hajj. Ito. Hajj is the most important pilgrimage is Islam that all Muslims are required to take at least once in their lifetime. It is mandatory to visit the Holy Kaaba, the house of God, and one of 5 pillars of Islam. Upon its completion, all past misdeeds are cleansed and one can reach Jannah or paradise. Ayan. Ito yung isa sa 5 pillars ng mga Muslim na kailangan nilang gawin kahit isang busy sa kanilang buhay para makapunta sa paradise. Yan. Ito ay ritual na ginagawa ng mga Muslim. Dito sila mag-alay ng mga hayop, pira. Tapos iikot sila sa itim na bato at hahalik. Yan. Ito daw ay ang itinayo ni Abraham at Ismail. Basahin natin sa Quran nila. Basahin natin sa Surah Al-Baqarah verse 127. Ganito ang ating mababasa. At banggitin mo ng itayo ni na Abraham at ng kanyang anak na si Ismail ang haligi ng sagradong bahay dalanginan, ang Kaaba. At sila ay nanalangin, aming Panginoon, tanggapin mo po
ang paglilingkod na ito mula sa amin. Katotohanan, ikaw ang lubos na nakaririnig na ang maalam. Ayan. Si Abraham at Ismail daw ang nagtayo ng Kaaba. Sa Surah Ali Imran, verse 97, ganito ang ating mababasa. Dito ay matatagpuan ang mga malilinaw na aya at palatandaan tulad ng kinatayuan, makam, ni Abraham, at sino mang pumasok dito ay kanyang makakamtan ang kaligtasan. Ang iniatang ng Allah para sa mga tao ang tungkuling magsagawa ng Hajj sa bahay dalanginan, ang Kaaba, na sino mang may kakayahang maglakbay para rito, at sino man ang di naniwala at walang pagpapahalaga rito sa makatuwid, katotohanan ang Allah ay mayaman, walang pangangailangan mula sa kanyang mga nilikha. Ayan, kailangan talaga nilang magsagawa ng Hajj, utos ng Allah. At dito naman sa Surah 22 verse 27, basahin naman natin. Surah Al-Hajj verse 27. Ganito naman ang ating mababasa. Dito sa translation ni Asidio. At ipaalam mo, o Ibrahim, sa sangkatauhan ang kautusan sa kanila na magsagawa ng Hajj. Ayan, kautusan talaga ang Hajj, na sila ay tutungo sa iyo batay sa antas ng kanilang kalagayan. May naglalakad at may nakasakay sa mga payat na kamilyo na darating ito sa iyo na nagmula sa mga malayong lugar. Ayan, utos talaga ni Allah na mag-Hajj upang mapatawad sa kanilang mga kasalanan. At ito daw ay mababasa sa Biblia. Ngunit hindi lang natin alam na mga Kristiyano, kaya tayo ay mga ligaw. Tama kaya ang Muslim na ito? Ito daw ay mababasa sa awit ni Haring David sa chapter 84 verse 6 at sa Genesis 28:22. Susuriin natin mga kapatid sa talata ng awit. Basahin natin. Sa talata ng awit 84 verse 6. Ganito ang ating mababasa sa English, dahil English ang pagbasa niya. Who passing through the valley of Baca, make it a wheel, therein also filleth the pools. Yan, sa Tagalog naman, na nagdaraan sa libis ng iyak. Pansinin niyo mga kapatid, ang translation ng Valley of Baca, ang nilagay dito ay libis ng iyak. Tuloy natin. Na ginagawa nilang dako ng mga bukal, oo, tinatakpa ng pagpapala ng maagang ulan. Ayan. Unang-una ay wala tayong mababasa na Makkah o Kaaba na unang simbahan na itinayo ni Abraham at Ismail na kailangan puntahan ng mga tao upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Ito ay haka-haka lang o kuro-kuro ng isang Muslim na ang salitang Baka daw ay ang Kaaba. Ano ba ang ibig sabihin ng Baka?
Tingnan natin sa Google mga kapatid. Ito. Meaning of Valley of Baca. The word Baca means balsam, but is also the Hebrew verb for weep. The balsam tree weeps its resin. So we can translate the Valley of Baca as the Valley of Weeping. It is possible this wasn't an actual geographical location but figurative. Figurative pala ito. Hindi talaga ito isang lokasyon. Isang location na dapat puntahan, kundi ito ay figurative lang. Nang ibig sabihin ay balsam tree. Balsam tree o whips. Ano ba ang whips? Ano ba ang whips sa Tagalog? Basahin natin. Whips. Tingnan nyo ang katumbas ng whips sa Tagalog. Whips. Sa Tagalog, umiiyak, maluha, mapaiyak, tumangis, umagulgol, maghakulgulan, tangisan, itangis. Yan. Yan ang ibig sabihin ng whips. Hindi kaaba. Ang ibig sabihin pala ng baka ay whips. At ang whips ay umiiyak, maluha, mapaiyak, tumangis, umagulhol. Yan pala ang ibig sabihin. Kaya pala ang mababasa natin sa Tagalog na translation ay iyak. Basahin uli natin sa Tagalog. Ito. Sa Tagalog. Na nagdaraan sa libis ng iyak. Ayun. Iyak talaga ang ibig sabihin. Kaya ang translation dito ay iyak. Hindi kaaba. Ayan. Iyak pala ang ibig sabihin ng baka. Hindi pala kaaba. Hindi pala totoo ang sinasabi ng Muslim na ang baka daw ay ang kaaba. Ito pala ay isang kasinungalingan lamang. Ikalawa ay wala tayong mababasa sa Biblia na iniutos ng Diyos kay Isaac, Jacob, Moises, sa mga propeta, sa ating Panginoong Hesukristo at sa mga apostol na kailangan pumunta sa Makkah o Saudi Arabia upang magsagawa ng Hajj o ritual para mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Kung totoo ito, ay talagang iniuutos ng Diyos noon pa kay Abraham. Wala tayong mababasa, kundi ito ay kasinungalingan lamang ng Muslim. At sa talata naman ng Genesis 28:22 na ito daw ay ang itim na bato at dito daw itatayo ang unang bahay ng Diyos. At ang bahay ng Diyos na sinasabi ng isang Muslim ay ang Kaaba na nasa Makkah o Saudi Arabia. Mali ang sinasabi ng Muslim. Ito ay kasinungalingan lang.
dahil ang lugar kung saan si Jacob na naginip na kinausap sa Diyos at pagkagising niya ay binuhusan niya ng langis ang bato na kanyang ulunan bilang tanda na doon itatayo ang unang bahay ng Diyos. Ay ito yung lugar na tinatawag na Bitil na dati ay bayan ng Luz. Basahin natin mga kapatid. Basahin natin mga kapatid sa Genesis 28:22. Ganito ang ating mabasa. At ang batong ito na aking itinayo na pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos, at sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang. Ang ikasampung bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Ayan, ito daw ay ang Kaaba sa Makkah o Saudi Arabia. Anong lugar ba ito? Simulan natin mga kapatid sa verse 10 para malaman talaga natin. At umalis si Jacob sa Beersheba at napasadakong Haran. At dumating sa isang dako at nagparaan ng buong gabi roon, sapagkat lumubog na ang araw, at kumuha ng isa sa mga bato sa dakong yaon at inilagay sa kanyang ulunan at nahiga sa dakong yaon upang matulog. At nanaginip at narito ang isang hagdan na ang puno ay nasa lupa at ang dulo ay umaabot sa langit, at narito ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog doon. At narito ang Panginoon ay nasa kataas-taasan niyaon at nagsabi, Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama, at ang Diyos ni Isaac. Ang lupang kinahihigaan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi, at ang iyong binhi ay magiging parang alabok sa lupa, at kakalat ka sa kalunuran at sa silanganan at sa hilagaan at sa timugan, at sa iyo at sa iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng angkan sa lupa. At narito ako'y sumasa iyo, at iingatan kita saan ka man pumaroon, at pababalikin kita sa lupaing ito, sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko magawa ang sinalita ko sa iyo. At nagising si Jacob sa kanyang panaginip at nagsabi, Tunay na ang Panginoon ay nasa dakong ito at hindi ko nalalaman. At siya ay natakot at kanyang sinabi, Kakilakilabot na dako ito. Ito'y hindi iba kundi bahay ng Diyos, at ito ang pintuan ng langit. At si Jacob ay bumangon maaga ng kinaumagahan at kinuha ang batong kanyang inilagay sa ulunan niya, at kanyang itinayo na pinakaalaala, at kanyang binuhusan ng langis sa ibabaw. At ang ipinangalan niya sa dakong yaon ay Bitil. Pansinin niyo mga kapatid, ang lugar na ipinangalan niya ay Bitil. Datapwat ang pangalan ng bayan ng una ay Luz. Ito yung Luz noon, pero pinangalanan ni Jacob na Bitil. Tuloy natin. At si Jacob ay nagpanata na sinasabi, Kung sa akin ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran, at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at damit na may susuot, na anupat ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama, ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos.
At ang batong ito na aking itinayo na pinakaalala ay magiging bahay ng Diyos. Sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang. Ang 10 bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Ayan. Ang Bitil na lugar kung saan nanaginip si Jacob ay ang Baitin. Baitin, tinawag nilang Baitin na ngayon. Saan ba ito matatagpuan, ang lugar ng Baitin? Ito mga kapatid, na Baitin. Yan ay nasa Jerusalem. Ayan. Nasa Jerusalem ang Baitin. At yan Jerusalem, sakop. Sakop siya ng Israel sa Jerusalem. Papunta siya ng Paran. Saan yung Paran? Ayan, Paran. Mula Bitil papunta ng Paran. Ayan. Mula dyan sa Jerusalem papunta siya sa Paran. Ayan. Yan ang pupuntahan niya mula sa Jerusalem papuntang Paran. Hindi ito yung Saudi Arabia o Makkah na tinatawag nilang Makkah. Tingnan nyo, napakalayo. Napakalayo ng Paran. Kung dito yung nagbula si Jacob na naginip papunta ng Paran, napakalayo. Napakalayo ng Makkah o Saudi Arabia. Ayan. Ang Baitin ay nasa Jerusalem ng Israel, hindi sa Makkah o Saudi Arabia, dahil si Jacob ay papunta sa Paran. Ang Saudi Arabia ay sobrang malayo. Sobrang malayo ang Saudi Arabia sa sinasabing lugar. Ang Bitil pala na lugar ay ang Baitin na ngayon ay nasa Jerusalem. Kaya tugma ang sinabi ni Jacob sa talata ng Genesis na doon itatayo ang unang bahay ng Diyos sa Jerusalem. Sa Jerusalem pala ang tinutukoy ni Jacob na itatayo ang unang bahay ng Diyos. At ito ay ang itinayo ni Haring Solomon. Ito yung itinayo ni Haring Solomon. Ito yung unang templo. At si Haring Solomon ang nagtayo ng unang bahay ng Diyos. At mababasa natin sa talata ng Unang Hari 8, basahin natin mga kapatid. Sa talata ng Unang Hari chapter 8 verse 16 ay ganito ang ating mabasa. Mula ng araw na aking ilabas ang aking bayang Israel sa Ehipto, hindi ako pumili ng bayan sa lahat ng mga lipi ng Israel upang magtayo ng bahay upang ang aking pangalan ay dumuon. Ngunit aking pinili si David,
upang maging pangulo sa aking bayang Israel. Ayan, hindi pumili ang Diyos sa kung saang lugar sa mga lipi ng Israel upang itayo ang kanyang bahay, kundi pinili niya ang lugar ni Haring David ay ang Jerusalem. Diba? Ito yung nasa Jerusalem. At si Haring Solomon na anak ni Haring David ang nagtayo. Tuloy natin. Nasa puso nga ni David na aking ama ang ipagtayo ng isang bahay, ang pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ngunit sinabi ng Panginoon kay David na aking ama, sa paraang nasa iyong puso ang ipagtayo ng isang bahay, ang aking pangalan. Mabuti ang iyong ginawa na inakala mo sa iyong puso. Gayon may hindi mo itatayo ang bahay, kundi ang iyong anak na lalabas sa iyong mga balakang, siyang magtatayo ng bahay na ukol sa aking pangalan. Ayan. Hindi siya Haring David ang nagtayo, kundi si Haring Solomon. Ayan. At kahit sa Quran nila ay mababasa natin na nagtayo si Haring Solomon ng bahay dalangin. Basahin natin sa Quran nila mga kapatid. Sa Surah Saba verse 13 sa translation ni Isidio, ganito ating mababasa. Gumagawa para kay Sulaiman ang mga jin ng anuman na kanyang nais na mga bahay panalanginan at mga estatwa na gawa sa tingga bilang palamuti at salamin, mga malalaking kawa na kasinlaki ng imbakan sa pinaglalagyan ng naipo ng mga tubig at mga malaking lagayan na hindi nagagalaw sa mga kinalagyan dahil sa laki nito. Taping sinabi, O pamilya ni Dawud, isagawa ninyo ang pagpasalamat sa Allah sa mga ipinagkaloob niya sa inyo, na ito ay pagsunod sa kanya sa paggawa ng kanyang pinag-utos. Subalit kakaunti lamang na aking mga alipin ang nagpasalamat ng marami sa akin, at si Dawud at ang kanyang pamilya ay kabilang dito. Ayan, maliwanag dito mga kapatid na gumawa si Haring Solomon ng bahay panalanginan. Ayan na. Ayan. At ang Jerusalem ay tinawag ng ala nila na bayang banal. Basahin natin mga kapatid. Sa Surah Al-Maidah verse 21, ganito ang ating mababasa. O aking sambayanan, pumasok kayo sa banal na kalupaan, na ito ay ang Baitul Maqdis. Tingnan nyo mga kapatid, utos ni Allah na pumasok sa banal na kalupaan, at ito ay ang Baitul Maqdis. Ang Baitul Maqdis, ito yung Jerusalem. Di ba? Tinawag niyang banal. Bakit banal? Dahil dito itinayo ang templo ng Diyos, kaya tinawag ito ni Allah na banal. Ang Baitul Maqdis mga kapatid ay ang Jerusalem. Ito, basahin natin sa translation ni Isidio. Sa translation ni Isidio, ang ginamit niya ay Baitul Maqdis, at sa translation naman ni Ahmad Jibril Salas ay Jerusalem. Unahin natin kay Isidio. At alalahanin mo, O Ahmad, ang paglabag ng mga angkan Israel sa kanilang Rab na tagapaglikha at sa kanilang propeta na si Musa, at sa pagpapalit nila ng salita na ipinag-utos sa kanila na kanilang sinasabi noong sinabi ng Allah sa kanila, manirahan kayo sa bayan na ito na ang tinutukoy ay ang Baitul Maqdis, at kumain kayo mula sa mga bunga
mga butil at anumang mga sumisibol sa uluntian mula rito, saan man at kailan ninyo gusto. Ayan na. Baitul Maqdis ang sinabi dito, at dito naman sa translation ni Ahmad Jibril Salas ay ganito ang ating mababasa. At banggitin mo, Muhammad, nang ito ay sabihin sa kanila, kayo ay manirahan sa bayang ito, Jerusalem, at kayo ay magsikain doon saan man ninyo naisin at inyong sabihin. Ayan, maliwanag na ang tinutukoy ni Allah na bayang banal ay ang Jerusalem, at inuutos niya sa mga tao na pumasok dito. Ayan, hindi yung Makkah o Saudi Arabia, kundi sa Jerusalem. Bakit niya tinawag ito na bayang banal? Dahil dito itinayo ang templo ng Diyos o bahay ng Diyos. Yan, yung sinasabi ng mga yung sinasabi ng isang Muslim na sa Makkah daw itinayo ang unang bahay ng Diyos ay isang kasinungalingan lang. Walang katotohanan. Yan. Yan lang mga kapatid, at maraming salamat.